Good morning po sa bawat isa. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? And again, before we start, pakingitian naman yung ating mga katabi. Pakibati po. Ayan, batiin natin sa mapagpalang umaga po. Ayan, masaya ba tayo na meron tayong katabi ngayon? Amen. Na po, napakasarap na makitang sama-sama ang mga anak ng Diyos at magpupuri sa Kanya sa umagang ito. Amen. Kaya bago tayo umawit, pwede ba na ibigay muna natin yung mga palakpak na yan para sa ating Diyos? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Sambahin ka, O Diyos! Parangalan ka, Panginoon! And Lord, kami na yung mga nilikha, kami na may buhay, may hininga, kami sasamba at luluwalhatiin ka, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Palakpak natin yung mga kamay na yan para sa Panginoon! Oh, purihin ka, Ama! Hey, hey! Hallelujah! Kapatid, sabay-sabay nating awitin. Diyos, na walang kapares at banal, Ika'y noon at magpakailanman, dakila't makapangyarihang Diyos. Magpugay ang lahat mong nilikha, lahat tayo sa oras na ito, lahat ng may buhay at hininga, amen, ay sumamba at luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita, O Diyos, luwalhatiin ka. Hey! Purihin ka, Panginoon! Saan pa nating awitin sa Diyos? O aming Diyos, na walang kapares at banal, Ika'y noon at magpakailanman, dakila makapangyarihan Diyos.
ito kasabay namin, Panginoon, yung bawat mga anak mo saan mang panig ng daigdig na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, nais namin, Lord, nakasama kami, Panginoon. Lord, sa mga anak mo na nagbibigay ng karangalan, Panginoon, nagbibigay, Lord, ng pagpupuri, nakatanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Lord, tunay, Lord, kami, Panginoon, nilikha mo. Kami may mga buhay. Kami may hininga. Lord, may mga kamay, may mga tinig kami, nakakasayaw kami, Panginoon. Lord, hindi namin pipigilan, hindi namin sasayangin, Panginoon, itong meron kami ngayon. Lord, habang kami malaya na nakakapagtipon, habang kami malaya, Panginoon, na nakakatalon, habang kami may mga tinig at may lakas, Lord, hindi namin ito pipigilan. Ibibigay namin sa iyo yung karapat-dapat na pagpupuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Sige kapatid, ibigay mo yan sa Panginoon. Ibigay mo yung pagpupuri na yan para sa Diyos. Yung mga palakpak na yan. Kung naranasan mo ang katapatan at kabutihan ng Diyos, kapatid, ideklara mo sa oras na ito. Oh, purihin ka, purihin ka. Lord, ito yung nais namin, Panginoon, na kami makapanatili sa presensya mo, O Diyos. Kaya Lord, sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo na sa bawat pag-awit namin, Lord, kalakip nito, Panginoon, yung bawat paglapit namin. Kapatid, ano ba yung kinalalagyan mo ngayon? May mga suliranin ba tayo? May bagyo ba sa mga buhay natin ngayon? Marahil kalmado yung karagatan na dinaraanan natin ngayon. Pero gayon pa man, hayaan natin na yung maging desire natin, still, makapanatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ano man yung sitwasyon, ano man yung kalagayan, mabuti man o nasa kabiguan, kapatid, asamin natin na Lord, mananatili ako sa piling mo. Nais kong makapanatili sa presensya mo, Panginoon. Kaya Lord, manahan ka sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Banal na Espiritu, malaya ka po na kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ka naming inaanyayahan sa lugar na ito. Kapatid, lumapit tayo na may pagpapakumbaba, may pagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Buksan natin yung puso natin at labi sa Diyos sa ating pagsamba sa oras na ito. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Minsan pa, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Minsan pa, sa huling pagkakataon, awitin mo, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Sa iyong biyaya, O Diyos, sa iyong piling, sa iyong presensya, kami mananatili dahil alam namin nasa iyo lang ang kaligtasan, nasa iyo ang kasapatan, nasa iyo ang kapayapaan. Hallelujah.
iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Kapatid, awitin mo sa Panginoon. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-aasa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. O Diyos, dalangin namin. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Oh, sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Ito yung nais namin, Panginoon. Kailan pa'y di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas.
sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, Jesus. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili, sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim.
pagsamba sa araw na ito. Deserve you, Lord, lahat ng mga palakpak na yan, lahat ng sigaw, lahat ng pagtaas ng kamay. The Lord deserve the best from us. Salamat minsan pa, Panginoon. Hindi sapat ang mga salita para pasalamatan ka, O Diyos. Kumpara sa mga ginawa mo sa buhay namin, kung paano mo inayos ang buhay namin, kung paano mo kami pinaburan, kung paano mo kami pinatawan, nakapatawaran, kung paano mo binigyan ng layunin yung mga buhay na ito, Diyos. Kulang ang mga salita para pasalamatan ka, Panginoon. Salamat minsan pa, O Diyos, sa araw na ito. Amen. Totoo at sinabi ng kanta, Panginoon. Walang dahilan para kami lumayo, O Diyos. Walang dahilan para lumayo kami sa iyo sapagkat sa iyo namin nasumpungan yung kaligtasan, yung kasiguraduhan ng buhay, yung kapayapaan, yung kalayaan, O Diyos. Kaya mananatili kami sa piling mo, Panginoon. Mananatili kami sa presensya mo sa habang panahon, O Diyos. Amen. Decide today, kapatid. Decide na manatili sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Hindi aksidente na nandirito ang bawat isa. Kaya patuloy na dalhin mo sa lugar na ito lahat na tinawag mo, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Palayain mo sino mang kapos sa kasalanan, O Diyos. Pagalingin mo sino mang may sakit karamdaman, Panginoon. I-restore mo yung love, unity, and respect sa bawat sambahayan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Salamat minsan pa, Ama. Walang hanggang pasasalamat ay alay namin sa iyo sa araw na ito. Kaya naman minsan pa, O Diyos, minsan pa, Panginoon, hinihiling namin, O Diyos, na maranasan namin ang banal mong presensya muli sa araw na ito, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Lord, ibaba mo, Panginoon, ang dakila mong kapangyarihan, Panginoon. Iparanas mo ang dakila mong presensya, iparanas mo ang dakila mong kapangyarihan, O Diyos. Move and work upon every lives, open every hearts, and teach us, O God. Teach us through your words. Give us a teachable heart, Lord. Move and work upon every lives, Lord God. Empower your people, Lord. Empower your messenger once again, O God, in Jesus' name. Empower each and every one of us, Lord, and saturate this place, Lord God, in the mighty name of Jesus. And Lord, sa pag-upo namin, sa pakikinig namin, hindi lang lalabas sa kabilang tenga, Lord God, but Lord, tumimo sa bawat puso. Panginoon, gawin mo matabang lupa na pagtatamnan ng iyong salita ang bawat puso, Panginoon. Wasakin mo ang mapagmataas na espiritu, wasakin mo ang mapagpaimbabaw na espiritu, wasakin mo ang mayabang na espiritu. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na magpasakop sa iyo, sa kalooban mo, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa aming pakikinig, again, Lord, mabuo, Panginoon, ma-restore, O Diyos, sa mga sirang pamilya, sa aming pakikinig sa araw na ito. Maranasan namin kapuspusan ng iyong presensya, Panginoon, na nagdudulot ng pagbabago sa bawat buhay, Panginoon, na re-restore ang aming sambahayan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, at gumagaling ang anumang sakit karamdaman sa pamamagitan ng iyong salita, at pinapalaya mo ang bawat isang gapos na kasalanan, Panginoon, sa aming pakikinig. At ngayon pa lang, inangkin na namin, O Diyos, yung katagumpayan, Panginoon, sa araw na ito at sa darating na buong isang linggo, Panginoon. Salamat minsan pa, Lord, pinagtagumpay mo na kami, Panginoon. Kaya naman, ngayon pa lang, nagpupunyagi na kami, Panginoon. Nagpapasalamat pa kami, Panginoon. Hindi kami tatayo lang, kundi patuloy na itataas namin ang dakila mong pangalan sa araw na ito. Magpapasalamat kami. Pupunuin namin ang araw na ito na kagalakan, buhat sa dakila mong katapatan, at dahil sa ikaw ay ikaw. Tanggapin mo minsan pa, alaga, papuri, pagsamba, pagluwalhati, at pagdakila na sa iyo naman namin iaalay, Ama. Ito po ang aming samudalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po. Masayang umaga sa bawat isa sa atin.
Masarap ang panahon ngayon kasi hindi masyadong mainit ang panahon. Amen. Sige po, sa ating pagpapatuloy sa salita ng Panginoon at tayo ay magtatapos sa linggong ito sa tinatalakay nating Be Close to God. Amen. Kamusta na po yung ating relasyon sa Panginoon? Amen. Nawa po ay lalo itong naging malapit sa bawat araw ng ating mga buhay. Ano man yung ating mga pinagdadaanan, ano man ang mga sitwasyon na mayroon tayo sa buhay, nawa patuloy tayong maging close sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sige po, minsan pa, tayo po tumayo at basahin natin minsan pa ang salita ng Panginoon. Yan, in Psalm 73, verse 27 and 28. Sabi sa salita ng Diyos, those who are far from God will die. You destroy those who are unfaithful. But I am close to God, and that is good. The Lord God is my protection. I will tell all that you have done. Amen. Salamat, Ama. Tunay nga po, Lord God, na kapag kami ay malapit sa iyo, Lord God, you are there to protect us. Ikaw ang Diyos ng mag-iingat sa bawat isa sa amin, O God. Ikaw ang Diyos na kung saan wawasakin mo ang gawaan ng kaaway sa aming mga buhay, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord God, na makapamuhay, Panginoon, kung saan sumusunod sa iyo, nandun ang pagpapasakop sa iyo, O Lord. Kaya salamat sa oras na ito, patuloy kong hinihiling ang pagsama ng iyong Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. Patuloy mong ipaunawa ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Purihin, luwalhatiin at dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang umaga muli sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Sambahin ang dakilang pangalan niya. Amen. At muli sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon na tinatalakay natin, ngayong linggong ito tayo ay magtatapos sa temang pinamagatan natin, Be Close to God. Ayan. So, be close to God. Huwag nating hayaan yung mga dahilan sa buhay, maraming kadahilanan sa buhay na siyang maging sanhi na tayo ay malayo sa Panginoon. Bagkos, itong mga kadahilanan sa buhay na ito yung maging tula, ito yung maging daan, ito yung maging sanhi na kung saan patuloy tayo na sumunod, magkaroon ng kalapitan na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Dahil kapag nagkakaroon tayo ng kalapitan na relasyon sa Panginoon, ikaw at ako ay bibigyan niya ng kapangyarihan, mapagtagumpayan anumang mga troubles, anumang mga pagsubok sa buhay na ating pagdadaanan. Amen. Sa mundong ito, talagang hindi maiiwasan ikaw at ako mayroong pagdadaanan. Pero kapag kasama mo ang Diyos, malapit ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng kapangyarihan at lakas para mapagtagumpayan yung mga troubles and hardships sa buhay. At hindi lang po yan, mapagtagumpayan natin yung troubles and hardships sa buhay, kundi nagkakaroon din po tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Amen. Yung mga pagod nating mga kaluluwa, no, kung saan pagod na sa mga pasanin sa buhay, mga alalahanin sa buhay, suliranin, problema sa buhay, kapag tayo ay nilapit natin to sa Panginoon, sabi nga, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. And then, yung pangatlo po, kapag tayo ay mayroong malapit na relasyon sa Panginoon, lalong lumalalim yung ating pag-ibig sa Kanya at naiiwasan natin ang lubusang pagtalikod sa Panginoon. Napakahirap ang buhay na malayo sa Panginoon. Amen. At ito nga po, na paano natin mapanatili ang buhay na malapit sa Panginoon, close sa Diyos. Yan. So mayroon tayong gagawin. Amen. Una na po doon na kahit na naranasan mo parang nag-iisa ka, ang daming distraction, ang daming mga disturbances sa buhay, ang daming mga sufferings, troubles na kakaharapin. Yan. Pero makakapanatili ka pa rin na malapit ang ating relasyon sa Panginoon kapag ginawa natin ang mga bagay na ito. Una daw po, anong gawin natin? We should come close to our God. Dahil sabi nga, pag tayo lumapit sa Kanya, lalapit din ang ating Panginoon sa ating mga buhay. And then, pangalawa, we need to guard our heart and its desire. Kapag nais nating manatiling malapit sa Panginoon sa kabila ng maraming mga disturbances, sufferings, troubles, parang distant na yung relationship mo sa Panginoon, yan, patuloy tayo makapanatili kapag iningatan natin yung ating mga puso at ang dinidesire nito. Dahil sabi nga yung ating dinidesire ay salungat sa dinidesire ng ating Panginoon. At ang puso natin ay madaya. So huwag tayong sunod-sunuran dito.
And pangatlo, we need to be intentional sa ating devotion and time with the Lord. Amen. So sabi nga, kapag tayo ay nanatiling malapit sa ating relasyon sa Panginoon, God also reward. Amen. Siya din po ay ginagantimpalaan niya ang mga anak niya na patuloy na nanatiling malapit ang relasyon niya sa Kanya. Ayan. So ano-ano po ba itong gantimpala na binibigay ng Diyos sa ating paglapit sa Kanya at pananatiling nagkakaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Amen. Pag sinabi nga nating reward, ito daw po yung tinatawag natin na prize, honor, and a gift na binibigay ng Panginoon. Ito'y hindi po binabayaran na anumang bagay, but ito po'y binibigay ng Panginoon. It is because nagkakaroon tayo ng kalapitang relasyon sa Kanya. So una pong reward, isa sa mga reward na matatamo natin bilang mga anak ng Diyos na nandun, ibinubuhos yung ating buong pagmamahal at lakas na hanapin ng Panginoon sa ating mga buhay. Yan, ito po yung reward na to. Yan. Una po ay maririnig natin ng malinaw yung tinig ng Panginoon sa ating mga buhay at dinadirect niya tayo ng malinaw. Kumbaga, binibigyan niya tayo ng malinaw na direksyon na ating lalakaran, na ating ipapamuhay bilang isang mananampalataya. At matitiyak natin na hindi ka maliligaw dahil tinig ng Diyos ang gumagabay sa atin. Paano natin yan malalaman na tinig nga ito ng Panginoon? Through the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu na siyang ibinigay niya sa atin upang siya yung magpapatutuo na ito ay tinig ng Panginoon. So ang tinig ng Diyos, hindi siya nagbibigay ng confusion sa buhay natin. Hindi niya tayo inaakay sa maling pamumuhay. Bagkus dinadirect niya ang buhay natin tungo sa kaayusan. Dahil yun nga, binibigyan niya tayo ng malinaw na instruction, malinaw na direksyon sa ating mga buhay. And then pangalawa po, na mga rewards na ating matatamo ng isang tao na mananampalataya sa Panginoong Hesus na may kalapitan na relasyon, ito daw po, ayan, ang ating mga buhay ay nagkakaroon na ng alignment sa Panginoon, sa Kanyang kalooban. Yan. Our life or self are aligned to God's will. Yan. Nagkakaroon na ng pagsang-ayon. Yan. Umaayon na tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi na tayo sumasalungat sa nais at gusto ng Panginoon. Amen? At makikita natin na kapag naaayon na o sumasang-ayon na yung ating buhay sa kalooban ng Panginoon, of course, ang nilalakaran natin na buhay ay matuwid na buhay. Yan. Hindi na tayo nakikiminggol o hindi na natin nilalakaran yung buhay na salungat sa Panginoon. Amen. Kaya nga nagkakaroon na tayo ng pagkamuhi sa kasalanan. Ngunit nagkakaroon tayo ng kahabagan at awa at pagmamahal sa taong makasalanan na patuloy nating pinapagamit yung buhay natin upang yung mga taong makasalanan na wala pang Kristo sa puso ay mailapit din sa Panginoon. Kaya ganun pala kapag nagkaroon ng alignment yung ating mga buhay sa kalooban ng Panginoon. Kinamumuhian natin yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos at ipinapamuhay natin, nilalakaran natin anuman yung nagbibigay kaluguran sa Panginoon. At ito po yung pangatlo na makikita natin na gantimpala dahil sa pagiging malapit natin sa Panginoon, pagiging malapit na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, binibigyan niya tayo ng, ano daw po yun, pangatlo? Ayan. Sige, ano yung pangatlo? Ginaguide niya tayo sa lahat ng katotohanan at binibigyan niya tayo ng karunungang espiritual. Amen. Ginagabayan niya tayo sa lahat ng katotohanan at binibigyan niya tayo ng karunungang espiritual. Kaya ang tunay na mananampalataya ni Kristo talagang maayos ang buhay. Yan. Nagkakaroon ng kaayusan.
Nagkakaroon ng matuwid na pamumuhay. Dahil siya mismo ay ginagabayan ng Diyos sa lahat ng katotohanan. Kaya makikita natin, tumatayo siya sa katotohanan. Hindi siya tumatayo sa kasinungalingan. Hindi siya tumatayo sa mali, kundi tinatayuan niya kung ano ang tama at matuwid. At dahil diyan, binibigyan siya ng Diyos ng karunungan. He gained the spiritual wisdom that comes from the Lord. Amen. Nagkakaroon siya ng spiritual na karunungan. Kaya napapamahalaan niya ng maayos, matiwasay, maganda yung biyaya na binigay sa kanya ng Panginoon. Amen. Hindi siya naloloko, hindi siya nadadaya, at hindi rin siya nanloloko at nandadaya. Amen. Dahil makikita natin, ginagabayan siya ng Panginoon sa lahat ng katotohanan. At binibigyan siya ng Diyos ng karunungang espiritual. Paano ito? Pamahalaan. Amen. Hindi siya nagiging makasarili. Yan. Hindi siya nagiging greedy. Yan. And then, ano nga po? Binibigyan siya ng karunungan paano pamahalaan yung kanyang pamilya. Yan. Paano pamahalaan ang relasyon. Yan. Binibigyan siya ng karunungan at maging sa atin na mga mananampalataya na sumusunod sa Kanya. At ito na po yung pang-apat, isa sa mga gantimpala na binibigay ng Panginoon. At ditong ngayong araw po tayo ay magtatapos sa bagay na ito na ano ba yung gantimpala na matatamo natin sa pagkakaroon ng pagiging malapit na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So ito na po yung pang-apat, isa sa mga gantimpala na binibigay sa atin ng Panginoon sa pagiging malapit natin sa Kanya. O nagkakaroon tayo ng closeness na relasyon sa Panginoon. Ito daw po yung tinatawag na God will anoint our natural abilities. Yan. And He will bring us. Yeah. And you'll bearing fruit for His kingdom. Amen. Na ang Diyos, kapag tayo ay nagkaroon ng kalapitan na relasyon sa Kanya, mayroon tayong malapit na relasyon sa ating Panginoong Hesus, He will anoint our natural abilities. Amen. Kasi ang natural abilities natin, limitado ito. Amen? Kapag mayroong pinapagawa ang Diyos sa mga bagay na pinapagawa niya, hindi natin ito magagawa on our natural abilities. Amen. Dahil yung ating natural abilities, hindi niya to magagawa ang mga bagay sa spiritual. Kaya sabi nga, ang isang reward na matatamo ng isang mananampalataya na mayroong malapit na relasyon sa Panginoon, God will anoint His natural abilities and you'll bearing fruit for His kingdom. Amen. Lulukuban tayo, lulukuban ka ng kapangyarihan ng Diyos na kung saan yung kakayanan ng Diyos ay ipapagkakaloob sa iyo upang ikaw ngayon ay magawa mo yung mga bagay na tinawag sa iyo ng Panginoon o gagampanan na bagay na tinawag sa iyo ng Panginoon na ito'y gagawin mo. Amen. Kaya makikita natin na, di ba, ang isang tao, ang isang mananampalataya, nahirapan sumunod sa Panginoon, nahirapan maglingkod sa Panginoon kasi iniisip niya ang sarili niya, wala naman siyang kakayanan. Amen. Or minsan, nahihirapan din sumunod sa Panginoon, nahihirapan din siyang maglingkod sa Panginoon kasi ang dami niya ng alam. Pero sabi nga, kahit gaano pa daw tayo, kadami ang alam natin, talentado man tayo sa larangan sa mundong ito, pero kapag para sa Panginoon, yung para sa gawain niya, kapag hindi tayo pinananahanan ng Kanyang Espiritu, without His Spirit sa buhay natin, hindi natin magagawa yung pinapagawa ng ang Panginoon sa ating mga buhay. So we need His power. We need His anointing. We need His empowerment to empower our ability para magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon na kung saan tayo ay nagiging mabungahin sa Kanyang kaharian. Amen. Sabi nga po sa John 15 verse 4 na sinasabi sa salita ng Panginoon, amen. Sabi niya sa John 15 verse 4, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain
in me. Amen. Na sino po dito nakaranas sa atin na gumawa ng isang bagay na hindi pangkaraniwan? Na hindi pangkaraniwan. Tapos sabihin mo, ay, bakit ko nagawa yun? Amen. Di ba namangha ka na bakit ko nagawa ang bagay na iyon? Ayan, magagawa lamang natin ang mga bagay na hindi pangkaraniwan through the help of the Holy Spirit sa buhay natin. Through His power, through His anointing na ibinibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, sa pagsunod natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, yan, mayroon tayong mga agam-agam sa sarili na hindi ko to magagawa. Hindi ako akma sa bagay na ito. Hindi ako karapat-dapat sa bagay na ito. Yes po, lahat po tayo ay walang-wala sa harapan ng Panginoon. Amen? Hindi natin kayang gawin yung pinapagawa ng Panginoon without Him sa buhay natin. Hindi tayo nagiging mabungayin sa buhay natin without God sa buhay natin. So we need His empowerment sa ating mga talento, sa ating mga skills, sa ating mga ability upang maisagawa natin, magawa natin yung anumang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya wag nating sabihin na, halimbawa, tinawag tayo ng Panginoon maglingkod, sumunod sa Kanya, humayo, mangaral ng Kanyang salita, at gawing disipulo ang lahat ng mga tao na ating mapapahaginan ng salita ng Panginoon. Hindi po natin magagawa yan kung sa atin lamang na kakayanan tayo titingin. Hindi natin maisasagawa yan kung nakatingin lamang tayo sa ating mga abilidad. Pero magagawa lamang natin yan kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay lulukob sa ating mga buhay. He will anoint us, our ability para magawa natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi sabi nga, God is not looking for, sige labas mo na Brother Jello, God is not looking for ability, but God is not looking for ability. He is looking for availability. Amen. Yan po sa buhay natin. Na kapag tayo nagkaroon ng kalapitan na relasyon sa Panginoon, God will anoint this natural ability sa buhay natin. Upang sa gayon tayo ay naging mabungahin, tayo ay naging kapaki-pakinabang sa Kanyang kaharian. Dahil sabi nga, hindi siya nakatingin sa abilidad na meron tayo. Hindi siya nakatingin sa kakayanan na meron tayo. Hindi siya nakatingin sa kung ano yung may karunungan tayo. Hindi siya nakatingin sa kung ano tayo. Yung katayuan natin. Hindi siya nakatingin doon. Hindi mahalaga sa Panginoon kung ano ka, kung sino ka. Amen. Dahil hindi siya nakatingin doon. Hindi siya nakatingin kung mahusay ka o magaling ka o hindi ka mahusay o hindi magaling. Ang mahalaga sa Panginoon ay yung available ka sa Kanya. Amen. Na sumusunod ka sa tinig ng Panginoon sa pinapagawa niya sa ating mga buhay. Dahil kapag ginawa natin yan, sabi nga kapag sumusunod tayo sa Panginoon, yan, sabi nga, His Spirit will empower that ability, His Spirit will empower that skills, that talents para magawa natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya nga kapag ang isang tunay na mananampalataya ng Panginoon, yan, nandoon yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Nandoon yung anointing ng Panginoon. Nandoon yung paglukob ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Magagawa niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Matatayuan niya, malalakaran niya, ano man yung tinawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Because sabi nga in Luke chapter 4 verse 18, sabi sa salita ng Panginoon, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Amen. Bawat tinawag ng Panginoon na sumusunod sa Kanya, nagkakaroon ng kalapitan na relasyon sa Panginoon, God's Spirit will anoint that person, will empower that person para magawa niya yung tawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya hindi mo sasabihin na, karapat-dapat ba ako sa gawain na ito, sa tungkulin na ito? Akma po ba ako sa gawain, sa tungkulin na ito? Kaya ko bang gawin yung mga bagay na ito? Yes, kaya mong gawin ito kapag sumusunod ka, tumatalima ka sa tinig ng Panginoon at dumidepende ka sa kakayanan at kapangyarihan na mayroong Diyos, na mayroon sa Diyos at hindi sa kakayanan o kapangyarihan na mayroon
tayo bilang isang mananampalataya. Kasi nga, sabi nga, tayo ay limitado. Pero kapag sumunod ka sa Panginoon, tumalima ka sa Panginoon, sabi nga, magagawa mo ang mga bagay na hindi pangkaraniwan. Amen. Magagawa mo yung mga bagay na inaakala mo hindi mo magagawa. Pero kapag sumunod ka sa Kanya, nagkakaroon ka ng kalapitan na relasyon sa Panginoon, isa yan na matatamo mo. Dahil yun nga, i-empower ka ng Panginoon, bibigyan ka na niya ng kapangyarihan, yung kakayanan na yan. Na sinasabi nga, kahit na hindi ka marunong magsalita, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan paano magsalita. Hindi ka marunong paano umabot ng kaluluwa, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon paano umabot ng kaluluwa. Amen? Magagawa mo ang isang bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon kapag ang Kanyang Espiritu ay lumulukob sa ating mga buhay. To empower that ability na mayroon ka sa buhay na ito, na sa gayon tayo po ay magiging kapakipakinabang sa Kanyang gawain, sa Kanyang kaharian. Sabi nga, drawing close to Jesus moves us into a supernatural ways na kung saan yung Kanyang kakayanan ay ibinibigay sa atin upang maisagawa natin yung Kanyang tawag sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kaya magugulat ka na lang na sa paghakbang mo, sa pananampalataya mo sa Panginoon, sa pagsunod mo sa Panginoon, dati hindi mo magagawa ang bagay na ito, pero kapag sumunod ka sa Panginoon, nagagawa mo. It is because of His power that is in us, that is in you. Amen. Kaya yan po ang isang reward na binibigay ng Panginoon, natatamo ng isang mananampalataya na nagkakaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon. God anoint that natural ability na kung saan yung Kanyang kapangyarihan ang lulukob sa ating buhay at gagawin niyang mabungahin ang ating mga buhay bilang isang mga mananampalataya. Sabi nga, when He gives you an assignment, all God expects to us is to obey Him and take next step to trust in Him and give us His supernatural abilities to accomplish. Yan, yung mga bagay na pinapagawa niya sa ating mga buhay. Yan lang naman hinihintay ng Panginoon sa atin eh. Hindi yung kakayanan na mayroon tayo. Hindi yung talento na mayroon tayo. Maging available ka lang sa Panginoon. Amen? Dahil kapag available ka sa Panginoon, sa Kanyang pagtawag sa iyo, sa pinapagawa niya sa iyo, magagawa mo yan dahil sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya ang isang taong nilulukuban ng Espiritu ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoon, nagagawa niya ang isang bagay na pinapagawa sa kanya ng Panginoon, hindi dahil nakadepende siya sa sarili niyang kakayanan, kundi dahil nakadepende siya sa kapangyarihan ng Diyos na ibibigay sa kanya upang maisagawa niya ang mga bagay na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Sabi nga po sa John 15 verse 5, sabi sa salita ng Diyos, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya makikita mo, kapag malapit ang relasyon mo sa Panginoon, meron kang kalapitan na relasyon sa Panginoon, sabi nga, I am the vine, you are the branches. If you remain in Christ, in Jesus, in the Lord, and I in you, sabi niya, you will bear much fruit. Talagang tunay nga po, magiging mabungahin ang buhay na ito. Magiging makabuluhan ang buhay na ito. Magiging kagamit-gamit ang buhay na ito kapag tayo ay mayroong kalapitan na relasyon sa Panginoon. Kaya makikita mo na ang buhay mo doon na parang sabi ng mundo, walang kapakinabangan. Pero kapag ikaw ay mayroong tunay na relasyon sa Panginoon, mayroong tunay na koneksyon sa Panginoon, nagiging mabungahin ang buhay. Nagiging kagamit-gamit ang buhay sa kaharian ng Panginoon. Dahil sabi nga, siya yung mag-empower sa ating natural abilities at tayo ay magiging mabungahin sa Kanyang kaharian. Sabi nga na
When we walk closely with God sa bawat araw sa ating mga buhay, talagang tunay nga po na mararanasan natin yung kanyang kapangyarihan na siyang lulukob sa ating mga talento, mga skills, mga ability. It is because siya lang naman talaga ang pinagmumulan lang lahat ng meron tayo ngayon. Amen? He is the source of everything that we have. Maging yung biyaya na binibigay niya sa atin, maging yung karunungan na binibigay niya sa atin, maging yung talento, maging yung abilidad na yan na meron tayo ngayon. Lahat yan ay nanggagaling sa Kanya. Amen? At kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, mayroon tayong malapit na relasyon sa Panginoon, kahit wala kang kakayanan, bibigyan ka ng kakayanan ng Panginoon para maisagawa mo ang isang bagay na tinawag niya sa iyo upang gawin mo ito. At makikita natin na ang buhay mo ay magiging mabungahin. At ikaw ngayon ay nagkakaroon na ng matagumpay na buhay. Matagumpay laban sa kasalanan, matagumpay na buhay laban sa gawa ng laman, matagumpay na buhay laban sa gawa ng makamundong pamumuhay. Kaya sabi ko nga kanina, mahirap po bang magbago? Mahirap po bang magbago? Yes, mahirap magbago. Kapag sa ating lakas lang. Amen? Kapag sa ating pananaw lang, kapag sa ating gawa lang. Hindi natin kayang magbago ng ating mga sarili. Hindi natin malalakaran ang matuwid na pamumuhay, ang kabanalang buhay, kapag tayo lang. Amen? So we need God to empower that life upang ang buhay na ito ay baguhin ng Panginoon. Upang sa gayon, kapag tayo binago na ng Panginoon, yun nga, ang buhay natin ay nagkakaroon na ng kabuluhan, nagiging kagamit-gamit na yung buhay na ito. Amen? Kaya hindi mahirap magkaroon ng changes o pagbabago sa buhay tungo sa kung saan nagdudulot ng kapurihan sa Panginoon. Kasi bakit? Ang Diyos ang tutulong sa atin upang malakaran natin ang buhay na ninanais ng Diyos. Malakaran natin yung buhay na nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Dahil lahat tayo hindi natin kayang magbago. Amen? Hindi natin kayang magbago ng buhay. Hindi natin kayang pigilin tong ating mga bibig. Hindi natin kayang pigilan tong ating mga buhay na gumawa ng hindi tama. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ang lulukob sa buhay natin, bibigyan niya tayo ng kakayanan. Magagawa natin makapamuhay na nakakalugod sa Panginoon. Nakakasunod tayo sa Panginoon na nagbibigay kaluguran sa Kanya. Amen? Kaya we need to be close sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang sa paglilingkod natin, kahit sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, bibigyan niya tayo ng kakayanan sa ating pamumuhay sa bawat araw na kung saan ikaw at ako i-direct niya sa tamang direksyon. Sabi nga natin kanina, bibigyan kanya ng malinaw na direksyon sa buhay. Amen? Kaya kapag tayo po ay malapit ang relasyon natin sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan niya. Lulukuban niya yung ating kakayanan na magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay na kung saan ang buhay na ito ay maging pakinabang. Amen? Nang buhay na ito ay magbibigay sa Kanya ng kaluguran. Amen? At yan po ang isa sa mga reward na binibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nagkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Kaya wag mong isipin na hindi ko to kaya. Pag nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos, magagawa natin ang bagay na magdudulot ng kapurihan sa Panginoon. Magagawa natin yung mga bagay na tinawag ng Panginoon sa atin na gawin natin. Amen. Pero kapag umaasa lamang tayo sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating talento, sa sarili nating mga skills, yan, darating ang araw na hahantong lamang tayo sa pagkabigo kapag dumepende lamang tayo sa sarili natin. Amen? Kaya we need God sa buhay natin. Dahil sabi nga, hindi tayo makapamunga ng maraming bunga. Ang bunga natin marami. Amen? Hindi lang nag-iisa ang bunga natin. Amen? Maraming bunga ang ibubunga ng Diyos sa buhay natin ng Kanyang banal na Espiritu kapag nagkakaroon tayo ng kalapitan na relasyon sa Panginoon. Amen? Napagtatagumpayan natin ang gawa ng kasalanan. Napagtatagumpayan natin ang gawa ng laman. Napagtatagumpayan natin ang gawa ng kadiliman ng mundong ito kapag tayo ay nilulukuban ng kapangyarihan ng Panginoon
ng kanyang espiritu. Binibigyan kanya ng kakayanan, makapamuhay na sumusunod sa kanya. Amen. Na nakapamuhay tayo na naaayon sa kanya mga salita. So yan po ang pang-apat na rewards na matatamo natin sa pagiging malapit natin na relasyon sa Panginoon. Na mayroong totoong koneksyon sa ating Panginoong Hesukristo. At ito na po yung panghuli. At alam ko po, marami pa. Kapag nilawakan natin yung pag-aaral patungkol sa reward ng pagiging malapit sa Panginoon, marami pa pong reward ang ibibigay ang Panginoon. Amen. Pero nakadepende lang po tayo dito sa ating inaral ngayon. At ito pa po ang isa sa mga reward na binibigay ng Diyos kapag tayo ay nagkaroon ng kalapitan na relasyon sa Kanya. Ito po yung panglima. And the last natin na tatalakayin, sabi nga, God will give you everything you need and you will experience His abundant blessings. Amen. Ito yung mararanasan natin. God will give you everything you need and experience His abundant blessings. Amen. Ano po ba ang kailangan natin ngayon? Ano po ba yung kinakailangan natin ngayon? Amen. Kailangan mo po ba ng kagalingan? Kagalingan pisikal, kagalingang espiritual, kagalingang emotional, kagalingang mental? Amen. Pwede mong sabihin yan sa Panginoon. Pwede mong hingin yan sa Panginoon. Pwede mong ilapit yan sa Panginoon. Kinakailangan mo ba ngayon yung kapayapaan sa buhay mo kasi naguguluhan ka na? Amen. Magulo na yung sitwasyon mo. Yan, ilapit mo sa Panginoon. Amen. Dahil isa yan sa mga rewards niya na binibigay kapag tayo ay nagkakaroon ng kalapitan na relasyon sa Kanya. Kailangan mo ba ng proteksyon sa buhay? Proteksyon sa iyong mga anak? Proteksyon sa iyong trabaho? Proteksyon sa iyong hanap buhay? Proteksyon sa inyong mag-asawa? Bilang isang mag-asawa na kung saan sumusunod sa Panginoon. Kapag nilapit mo to sa Panginoon, walang hindi kayang hindi magawa ang Diyos. Kailangan niyo po ba ng karunungan na nagmumula sa Diyos? Sabi nga natin kapag mayroon kang kalapitan na relasyon sa Panginoon, gagabayan kanya sa lahat ng katotohanan at bibigyan kanya ng karunungan. Karunungan paano makapamuhay sa mundong ito sa kabila ng maraming mga distraction, disturbances, sufferings, and hardships sa buhay. Kailangan mo ba ng pag-asa? Lahat yan ay hindi nabibili ng pera. Amen? Lahat yan ay hindi mo makukuha ng sariling sikap lang. Amen? Yan ay makukuha natin kapag tayo ay nagkaroon ng kalapitan na relasyon sa Panginoon. Amen. It is because kapag mayroon kang kalapitan na relasyon sa Panginoon, God will give you everything you need and you will experience His abundant blessing sa buhay natin. Pag sinabi kasi nating blessing, iniisip natin kasi material lang no? Pag iniisip nating blessing, pinansyal lang, pera lang. Pero maraming blessing ang Diyos na nais niyang iparana sa atin. Amen? Kapag tayo ay mayroong kalapitan na relasyon sa Kanya. Kaya, sabi nga, i-desire natin na mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Kasi mas lalong malapit ka sa Panginoon, mas lalong rinig mo yung Kanyang tinig, mas lalong dinadirect Kanya doon sa malinaw na direksyon ng buhay mo, pamumuhay mo, pagtatrabaho mo, paghahanap buhay mo, pag-aaral mo, i-guide Kanya doon sa tama, sa malinaw na pamumuhay. At hindi ka na mahihirapan. Nandun yung kagaanan. Dahil ibibigay niya yung lahat ng kinakailangan mo. Amen? At mararanasan mo yung masaganang biyaya sa iyo ng Panginoon. Kinakailangan mo ba ng milagro sa iyong pamilya? Ang pamilya mo dabay pasira na, pawasak na? Kailangan mo ba ng milagro, himala sa relasyon mo mag-asawa? We need God. Amen? Kaya we need to be close sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Diyos. Huwag nating ilayo yung ating sarili kasi yung problema mo na yan, mas lalong maging problema kapag lalayo tayo kapag malayo tayo sa Panginoon. Amen? So we need to be close sa ating Panginoon kasi gusto niya iparana sa atin yung Kanyang masaganang biyaya sa ating mga buhay. So we need to be close sa Panginoon. Dahil sabi niya, di ba, pinangako niya na yan. Pag pinangako niya, sinabi niya na, tutuparin niya yan, gagawin niya yan. Amen?
ang gagawin lamang natin, humakbang na may pagtitiwala sa Panginoon. Yes, Lord, hakbangan ko to. So, umpisa, mahirap talaga ang magkaroon ng closeness sa Panginoon because you will intentionally give your time to Him. Intentionally, you will give your devotion to Him. Amen? Talagang sa umpisa, mahirap yan. Pero kapag ito ay nakasanayan mo na, nagiging gawi mo na, nagiging pamumuhay mo na, unti-unti na-i-enjoy mo na yung fellowship sa Panginoon. Na-i-enjoy mo na yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Na hindi ka lang nagbabasa ng salita ng Diyos kung kailan may pangangailangan tayo, kung kailan nasa mahirap tayong sitwasyon, kundi kahit nasa magandang sitwasyon ka, maaliwalas ang buhay mo, nandun yung kaganahan mo magbasa, makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Dahil meron kang kalapitan na relasyon sa Diyos. Amen. Kaya bakit, kung sabi ko nga kanina, kung mareresurrect lang ngayong araw, yung mga tao sa Biblia na nagpapatunay na talagang totoo ngang may Diyos na buhay, talagang makikita natin na talagang totoo nga na ang Diyos ay gumagantimpala sa lahat na mayroong close na relationship sa Kanya. Amen? Kaya hangarin natin na magkaroon tayo ng close relationship sa Panginoon. Dahil lahat ibibigay niya na pangangailangan natin. Aayusin niya ano man yung dapat na aayusin niya sa ating mga buhay. Magkaroon lamang tayo ng kalapitan sa Panginoon. Dahil sabi nga niya sa Matthew chapter 6 verse 33, palagi natin niyang binabasa, sinasabi diyan, but seek first the kingdom of God. Pag sinasabi natin seek first the kingdom of God, ang sinisik natin hindi yung kingdom ng Panginoon, kundi God itself mismo. Yung hinahanap natin. Dahil kapag hinanap natin siyang una, susunod na lang yan sa kaharian niya. Yung paglilingkod natin, yung pagsunod natin sa Kanya. Amen. And His righteousness. Dahil pangako niya, all these things shall be added to you and me. Pangako niya na yan eh. Amen. Hindi niya na yan pwedeng baguhin. Sabi nga, di ba, what is written, it will happen. Amen. Dahil sinabi sa salita ng Panginoon, gaganapin yan sa buhay natin kapag nilakaran natin yung buhay na mayroong malapit na relasyon sa Panginoon. Tunay nga maririnig mo ng klaro yung tinig ng Diyos. Bibigyan ka niya ng malinaw na direksyon. Amen. Magiging align yung buhay mo sa kalooban ng Diyos. Hindi ka nasalungat sa kalooban ng Panginoon. Dahil kapag sulungat ang buhay natin sa kalooban ng Diyos, talagang masalimuot na buhay ang kakaharapin. Amen. Kapag nagkaroon ka ng closeness sa Panginoon, i-guide ka niya sa lahat ng katotohanan at bibigyan ka niya ng karunungang espiritual. At hindi lang po yan, bibigyan ka niya ng kakayanan, makapamuhay sa mundong ito na nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Ang buhay na ito ay nagiging pakinabang. At ito pa po isa sa mga reward niya kapag mayroong closeness tayo sa Panginoon. Amen, mararanasan mo na ang mga pangangailangan mo ay ibibigay niya sa iyo. Amen? Dahil pinangako niya. At mararanasan mo ang masaganang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi lang sa pera, hindi lang sa material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen. Sabi ko nga, kung tayo na mga magulang, gustong-gusto natin na magkaroon ng maayos, matiwasay, masagana, magandang buhay, yung ating mga anak, higit ang Diyos na lumikha sa atin. Amen? Ang kailangan lang natin magkaroon ng kalapitan na relasyon sa Kanya. A close relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Maging close ka sa Kanya. So ano ang gawin mo? May part ka na gagawin. May kondisyon ang Diyos para matamo mo yung bagay na ito. Anong gagawin mo? Maging malapit sa Panginoon. Be close to Him. Amen? Be close to Him. Dahil alam natin, He is the source of everything that we need in this life, that we long in this life. Siya yun. Siya yung may-ari ng lahat ng bagay. Siya yung may source sa lahat ng bagay na kinakailangan natin. So ano yung kailangan lamang natin gawin? We need to seek Him. Seek Him first. Amen. Unahin lagi siya. Amen. Pag sinabi nating unahin lagi siya, seek Him first, ano ba ibig sabihin yan? Ito po yun. When we seek Him first, ito po ibig sabihin, we put God first above all. Higit nating siyang mahal
kaysa sa anumang bagay, kaysa sino mang tao sa mundong ito. Higit siya sa lahat. Amen? Higit natin siyang mahal. Higit natin siyang pinaglilingkuran. Higit sa lahat siya. Pag sinabi natin, seek God first in our life. And all these things shall be added unto us. Kaya makikita mo na kapag mayroong kang closeness sa Panginoon, amen, mararanasan mo talaga ang masaganang biyaya ng Panginoon sa buhay. Amen. Sino po dito nakakita sa atin yung totoong mananampalataya, totoong naglingkod sa Panginoon, totoong sumunod sa Panginoon na naghirap, na nagdudusa? Makikita natin, sabi sa Biblia, sabi ni David, di ba? Mula bata pa ako hanggang ako'y tumanda, wala siyang nakita ng mga anak ng Diyos na nagiging kawawa, nagiging hampas lupa sa ibang salin. Ibig sabihin, matagumpay na buhay ang inialok ng Panginoon. Matagumpay na buhay ang inihahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano lang ang ating gagawin? Maging malapit sa Panginoon. Magkaroon ng kalapit, tunay na relasyon, tunay na koneksyon sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil yan yung pinangako niya, yan yung reward niya na matatamo natin kapag tayo ay nagkaroon ng kalapitan na relasyon sa Panginoon. Kaya nga, gamitin natin yung bawat available na oras natin na magkaroon tayo ng intimate, malapit na relasyon sa Panginoon, na magbasa ng kanyang salita, makinig ng kanyang salita, magpuri sa Panginoon. Amen. Huwag nating hintayin na magkaroon tayo ng mga suliranin bago tayo lumapit at makinig sa salita ng Diyos. Huwag nating hintayin na sira na, wasak na ang lahat bago tayo makinig at sumunod sa salita sa tinig ng Panginoon. Amen. Ngayon pa lang matiwasay na ang buhay natin, matiwasay na maayos ang buhay mo, manatili ka na magkaroon ng closeness sa Panginoon. Dahil sabi nga, isa sa mga reward niya, God will give everything you need and you will experience His abundant blessings. Kaya ano ba yung kailangan mo sa Panginoon? Amen. Ano ba yung hinahanap mo? Ano ba yung pinakakinakailangan mo sa Panginoon? Sabi nga sambitin mo lang. Name it. Sambitin mo lang sa Panginoon. Kasi kapag ikaw ay mayroong kalapitan na relasyon sa Panginoon, meron kang pabor sa Kanya. Amen? Meron kang reward sa Kanya. Amen? Meron kang honor sa Kanya. Meron kang prize, meron kang gift na matatamo mula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Dahil sabi po ng Psalms 121, Verse 1 to 6, sabi sa salita ng Diyos, how happy are those who fear the Lord. Sabi niya, all who follow His ways. Ano daw po ang mangyayari? When you have a close relationship with the Lord, mayroon kang fear of the Lord. Pag sinabi nating fear of the Lord, we have respect from the Lord. Amen? At dahil dyan, sumusunod tayo sa Kanya. At sabi dito, verse 2, ano daw po ang yung mangyayari sa buhay natin? Pag nagkaroon tayo ng kalapitan na relasyon sa Panginoon, sabi dyan, you will enjoy the fruit of your labor. Kaya ang tanong, may ginawa ka na po ba sa Panginoon? Amen. Ano man yung ginawa mo sa Panginoon, kita yan ng Diyos. Amen. And time will come, sabi nga, you will enjoy that fruit of your labor. Amen. Kung ngayon ay nagtatanim ka pa lang, ngayon ay meron ka pa lang pagsasacrifice sa Panginoon, time will come, you will enjoy that fruit ng iyong lilingkuran. Mai-enjoy mo yung ginawa mo para sa Panginoon. At marahil yung iba, inaani niya na, ini-enjoy niya na yung fruit of His labor sa Panginoon. Di ba sabi nga na ang pagpapala ng Panginoon ay walang kasamang kalungkutan, kabalisahan, or anumang kapahamakan sa buhay. Talagang mai-enjoy mo yung favor ng Panginoon. Mai-enjoy mo ng totoo yung biyaya na binibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi kanya binibigyan ng biyaya tapos magkakaroon ka ng kabalisahan, magkakaroon ka ng pag-aalala, kundi mai-enjoy mo yung biyaya na yan ng Panginoon sa buhay mo. Sabi nga, you will enjoy the fruit of your labor. How happy you will be. Amen. And
how rich your life. Amen. Ganon yung buhay na naghihintay sa taong malapit ang relasyon sa Panginoon. Yung richness na sinasabi ng Panginoon, hindi lang material na bagay yon. Sa lahat ng aspeto yon. Pag nagbigay ang Diyos, hindi lang isa. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And sabi niyan, your wife will be like a fruitful vine. Kung ikaw man ay wife, nagiging mabungahin ka, nagiging kapaki-pakinabang ka sa iyong kapartner. Kung ikaw man ay asawang lalaki, nagiging mabungahin ka, nagiging kapangi-pakinabang ka sa kapartner mong asawang babae. Amen. Hindi ka nagdudulot ng kabigatan. Hindi nagdudulot ng kahihiyan. Amen. Kundi nagiging katuwang kang tunay ng iyong kapartner. And ano daw po ang iyong mga anak? There they sit around your table. Sabi niya, and look all those children. There they sit around your table as vigorous and healthy as young olives. Yun yung mga anak ng mga anak. Makikita mo, they are vigorously and healthy. Healthy spiritually, healthy emotionally, healthy mentally. Amen? Healthy physically. Amen. Yan yung dinudulot niya kapag tayo ay nagkaroon ng kalapitan sa Panginoon. Kaya wala kang hahanapin na, di po ba? Nandun na lahat sa Panginoon. Kaya asamin po natin na magkaroon tayo ng kalapitan na relasyon. Sabi ko kanina, na sabi ng iba, doon daw sa ibang bansa, hahanapin ang biyaya ng Panginoon para magkaroon ng maayos na buhay, matiwasay na pamilya, magandang pamilya. Pero pag uwi niya pala, pamilya niya sira, pamilya niya wasak. Kasi inakala niya, mahanap niya sa ibang bansa, mahanap niya sa buhay na ito, yung inaasam-asam niya. Pero yung hinahangad mo sa buhay, matatamo mo lang yan kapag mayroon kang kalapitan na relasyon sa Panginoon. Amen. Matatamo mo lang yan, matatanggap mo lang yan kapag mayroon kang kalapitan na relasyon sa Panginoon. Dahil ila-align ka niya doon sa kalooban niya. Dahil doon sa kalooban niya, nandun yung kanyang biyaya. Amen? Hindi ka niya dadalhin doon sa mabigat at mahirap na buhay. Kaya nagiging mabigat at mahirap ang buhay ng isang mananampalataya kapag wala siyang malapit na relasyon sa Panginoon. Wala siyang totoong koneksyon sa Diyos. Kaya bakit magulo ang buhay, magulo ang pamilya, magulo ang takbo ng buhay? Kasi wala siyang close na relationship sa Panginoon. Ngunit kapag mayroon tayong close na relationship sa Panginoon, ano man ang kailangan mo, ibibigay ng Panginoon yan. Mararanasan mo ang masagalang biyaya niya sa buhay natin. And sabi nga, that is the Lord's rewards those who fear Him. When we have close relationship with the Lord, we have fear of the Lord. Amen. At yun yung gantimpalang ibibigay niya. You will enjoy the life that He gave in this world while we are living in this world. Amen? At sabi nga, may the Lord continually bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper as long as you live. Amen? Sabi nga, binabanggit to, dinideklara to ng Panginoon sa bansang Israel. Pero right now, hinahayag to ng Panginoon, dinideklara to ng Panginoon sa iyo at sa akin. Because we are spiritually Israelites. Amen. Na sinasabi sa salita ng Panginoon that God will continually bless us as long as we live in this world. Amen. He will prosper us as long as we live in this world. And may you live to enjoy your grandchildren, and may Israel have quietness and peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkakaroon ka ng kaayusan sa buhay. Quietness and peace sa buhay. Calmness sa buhay. Magkakaroon ka, at sabi niyan, you will live to enjoy your grandchildren. Ano ibig sabihin yan? Bibigyan ka ng Diyos ng mahabang buhay na hindi mahirap at mabigat na buhay, kundi mahabang buhay na pinagpala ng Panginoon. Amen? So, anong gagawin natin? You desire to be close sa ating Panginoon. Mithiin mo
Naisin mo na bawat araw ng buhay mo, Lord, nais kong maging malapit sa iyo. Kahit gaano man kabigat, kahirap yung sitwasyon na pagdadaanan ko, kahit gaano man kasalimuot yung mga circumstansya ko sa buhay, ng mga pagsubok ko sa buhay, kahit maraming distraction, kahit maraming mga obstruction sa buhay mo, difficulty sa buhay mo, naisin mong maging malapit sa Panginoon. Kasi alam mo, siya yung solusyon sa lahat ng mga hinahangad mo sa buhay, mga ninanais mo sa buhay. So, we need to be close sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sige po, tayo po'y tumayong lahat at dito tayo magtatapos sa salitang ito. Yan. In 2 Chronicles chapter 15 verse 2. Sabi sa salita ng Panginoon, the Lord will stay with you as long as you stay with Him. Amen. Ang Diyos mananatili sa atin kapag tayo mananatili sa Kanya. Whenever you seek Him, you will find Him. Kapag hinanap mo siya sa buhay mo, ano man ang sitwasyon sa buhay mo na meron ka, pag hinanap mo siya, He promise you, you will find Him. Amen. Matatagpuan mo siya. Ngunit ito yung nakakalungkot. But, if you abandon Him, He will abandon you. Amen. He will abandon us if we abandon the Lord in our life. So desire to be close sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi ko nga kanina, bawat araw namamalengke po ako. So, bawat araw, nakikita ko po yung aso doon sa nilalakaran kong kalye papunta sa palengke, pauwi sa bahay. So, yung aso na yun, parang iniwanan na siya nung kanyang tagapag-alaga. At alam niyo po ba ano nangyari yung aso na yun? Nandun lang siya sa tapat ng bahay na tinitirhan niya dati. Nandun lang siya. Okay lang kung may magpakain sa kanya, may magpainom sa kanya ng tubig. Pero kapag walang may nagbigay sa kanya ng tubig at pagkain, wala siyang pagkain. So makita ko doon ang hirap ng buhay ng asong iyon. Nakakalungkot. Talagang nalungkot ako talaga sa asong iyon. Kasi wala na yung kanyang pamilya. Wala na yung taong mag-aalaga sa kanya. Marahil iniwanan na siya o kung ano pa mang dahilan. So doon nakita ko na yan ay aso pa lang. Amen. Kaninang umaga, maulan. So maulan, walang bubong doon sa hinihigaan ng aso. Doon ako nalungkot. Walang bubong yung hinihigaan ng aso. So nahabag ako doon sa aso. Aso pa lang yun ha. Kaya makikita mo na yung aso, pilit siyang sumiksik doon sa gilid para hindi siya mabasa ng ulan. Aso pa lang yun. How much more kapag ang tao tinalikuran ng Panginoon. Aso pa lang yun ha. Nahabag na ako. Na Lord, nakita ko doon na yung asong yun, kabag-habang, nakakalungkot yung sitwasyon niya. Walang nangangalaga sa kanya. Anytime, pwede siyang saktan ng mga taong dumaraan doon. Kasi walang nangangalaga sa kanya. Walang nagpo-protect sa kanya. Aso pa lang yun. So how much more kapag ang tao ay tinalikuran na ng Panginoon? Ano yung mangyayari sa buhay ng tao kapag tinalikuran na siya ng Diyos? So yun po ay aso pa lang. So how much more kapag ito'y nangyari sa buhay ng isang tao na tumalikod sa Panginoon o tinalikuran ng Panginoon? Alam ko, hindi lang mahirap na buhay yung kanyang lalasapin. Matinding pagdurusa yung kanyang sasapitin kapag lumusan na siyang tinalikuran ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano man yung sitwasyon sa buhay mo, ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay na ito, hanapin mo lagi ang presensya ng Panginoon. Sumiksik ka lagi sa presensya ng Panginoon. Huwag kang lumayo sa Kanya. Huwag mong ilayo yung sarili mo sa Kanya. Dahil lang sa mga sitwasyon, pangyayari sa buhay mo. Dahil doon sa aso na habag na ako, ano pa kaya ang mangyayari kapag ito'y nangyari sa tao na tinalikuran ng Panginoon? Isipin natin walang mangangalaga, walang mag-iingat, walang magpoproteksyon. Ibig sabihin, yung gawa ng kaaway
mararanasan natin. Mahirap na sitwasyon, mahirap na buhay, kaawa-awa, kahabag-habag na buhay, yung sasapitin ng isang tao kapag tumalikod, iniwanan ng Panginoon o iniwanan ng Diyos ang isang tao. Kaya bawat araw, anuman sitwasyon mo ngayon, anuman yung pinagdadaanan mo ngayon, desire to be close to the Lord. Amen. Huwag kang lumayo sa Kanya. Amen. Huwag mong pangaraping itakwil mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Bagkos magkaroon ka ng deeper relationship with the Lord. Be in love with the Lord. Amen. Amen. Sige po to, hanggang sa paglapit natin sa Panginoon, ilabas mo yung laman ng puso mo sa Panginoon. Kung yung puso mo na yan ay nagdi-desire ng kalapitan sa Panginoon, ilapit mo sa Panginoon. Ano man yung minimiti mo, ano man yung hinahangad mo, ano man yung hinihiling mo, ano man yung pangangailangan mo, ilapit mo sa Panginoon. Dahil alam mo, ang Diyos ang makakatugon yan. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ilapit natin sa Kanya ano man yung hinihingi mo ngayon sa Panginoon. Amen? Amen. As we desire to experience God's abundant blessings, kapatid, sa umagang ito, mas i-desire natin na mapalapit sa Kanya na nagbibigay, na pinanggagalingan ng pagpapala. Kaya kapatid, sa paglapit natin ngayon, tayo magpakumbaba at talagang kasabay ng pag-awit natin, isama natin yung tunay na paglapit sa Panginoon. Lord, nais namin makalapit, mas mapalapit sa iyo, Panginoon. Kaya lumalapit kami at nagpapakumbaba. Ayaw naming mawala sa piling mo, Panginoon. Ayaw naming mapalayo sa iyo, Diyos. Purihin ka, O Diyos. Kapatid, buksan natin yung ating labi at puso sa ating Panginoon. Sa iyo ngayon'y lumalapit, nagpapakumbaba, nananabik sa bawat yakap mo. Ako sa'yo'y nasasabik, inaasam-asam na maranasan ko ang kalapitan mo. Kasama kang tunay, nais kong madama ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ikaw ang nais ko. Kapatid, patuloy kang lumapit sa Panginoon. Sa'yo ngayon'y lumalapit, nagpapakumbaba, nananabik sa bawat yakap mo. Ako sa'yo'y nasasabik, asam-asam na maranasan ko ang kalapitan mo. O Jesus, ikaw ang tanging kailangan ko. Wala nang iba.
namin, Lord God. Patuloy kami nagpapakumbaba ng aming masarili, lumalapit sa iyo, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na magkaroon, Lord God, ng paghahanap sa iyong presensya. Bigyan mo kami ng kauhawan sa presensya mo, O Diyos. Nahanapin ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Mitihiin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng kalapitan na relasyon sa iyo, O Diyos. Dahil marami kang nais na gawin sa buhay namin. Marami kang nais na ipalasap sa buhay namin, O God. Ngunit, Lord, nahadlangan ito. Dahil minsan, Panginoon, patawad. Marami kaming pagkukulang, talagang totoo, Lord. Isang nakakalungkot na sometimes yung salita, babasahin lang namin tuwing Sunday. Nakakalungkot kasi bubuklatin lang namin yung Biblia, yung salita tuwing araw lang ng Sunday. At the rest of the day namin, Lord God, hindi na namin ito nabubuklat. Patawad, O Diyos. Sometimes sinuuna namin yung pakikinig sa social media kaysa sa pakikinig sa tinig mo sa buhay namin. Kami, Lord, ay nagpapakumbaba, nagpapalinis, humihingi ng tawad. Patawarin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na sa bawat araw ng buhay namin, higit ka na hanapin namin, Panginoon. Dahil, Lord, ang mga salita mo'y totoo. Kapag hinanap ka namin, matatagpuan ka namin. Kapag hinanap ka namin ng buong puso, O God. At Lord, nais mo na malasap namin yung buhay na hinahangad mo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, tulungan mo kami bawat isa mag-desire na magkaroon ng kalapitan na relasyon sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, bigyan ko po kayo ng isang minuto. Hingin niyo po sa Panginoon yung dinidesire ng puso niyo. Panaligan mo na sa paghingi mo sa Panginoon, makakamit mo ito. In the name of Jesus. Ama, ikaw lamang nakakarinig ng bawat mga dinidesire ng bawat mga anak mo, Diyos. At salamat, pangako mo, na kapag kami ay lumapit sa iyo, ika'y lalapit sa amin. At katatagpuin, O Lord, ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya salamat, Ama, na sa iyo tunay nga na may kapahingahan yung buhay na ito. Salamat sa iyo nga, mararanasin namin yung tunay na katagumpayan sa buhay na ito. Kaya, O Diyos, tuloy ko pong hinihiling yung pagsama sa bawat isa sa amin. Patuloy ko pong dalangin, O Diyos, mag-usap ka at patuloy kang gumawa sa mga buhay namin, Ama. Salamat, O Diyos. Ano man yung hinihingi ng bawat kapatid ko sa oras na ito, inaangkin namin, O God, ang katuparan sa lahat ng aming hinihingi sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I declare your presence right now. Lukuban ang bawat isa sa amin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Na ang buhay na ito, Lord God, ay kaiba na sa buhay sa dati, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo ang papurit, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, mga kapatid, ihanda po natin yung ating kaloob sa Panginoon. Ito
Ito po'y tanda ng ating pagmamahal, pagsunod, pagtitiwala sa Panginoon sa Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa pagpapadama mo ng iyong presensya. Salamat sa pagpapadama mo ng iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. At kami ngayon po, kahit maghahandog ng pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming mga handog, Panginoon. Patuloy ko pong dalangin, ingat at pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Tayo po tumayong lahat. Yan. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Sa iyo ang parangal, papuri, pagsambal, pagluwalhati, Ama. Salamat sa oras na ito. Amen. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you, Lord. Have an intimate relationship. Sa kaluwakan sa kalan